What's up mga kananay? For today's video nga ay pupunta kami ng grocery store. After lunch nga kami umalis ni Papa Al at sinama na rin namin si Alexea. Iniwan na nga namin sa Ate Joycel at si Kuya Jeyo at kaming tatlo na lang pumunta ng grocery store. At dahil nagmamadali na nga si Papa Al, ayan, dito na ako sa sasakyan nag-foundation. At ipiplex ko nga muna sa inyo itong ginagamit kong foundation. Ang ganda talaga nito sa mukha. Sis Lady Face Powder. Lasting waterproof siya, oil control, matte flawless. Ang ganda niya sa mukha, promise. Kaya pag oily ang mukha nyo, try nyo ito. Malilesen talaga ang pagka-oily face. Kaya nung na-discover ko talaga to, tinry ko talaga siya. At ito talaga ang favorite kong gamitin pag kami umaalis kasi napaka-oily face ang mukha ko. Kaya pag gusto nyo din ito, ilalagay ko na lang ang link sa comment section. At ayan na nga, balik na nga tayo sa aking ginagawa at si Alexea nga, tapos ko na rin naipitan at nandito na nga kami sa grocery store. At ayan na nga, o diba, ang bilis ng transition. Nagbabayad na agad kami dito sa cashier. Nagmamadali na kasi talaga yun si Papa Al. Dapat kasi 2 PM makakauwi na kami ng bahay kasi 3 PM papasok na siya sa work niya. O diba, partida, nakapambahay lang niya. Samantalang kaming dalawa ni Alexea, bihis na bihis. Tapos si Papa Al, nakapambahay lang. Kasi sabi niya, pagka-uwi na lang daw niya, saka siya maliligo kapag papasok na siya sa work niya. Kaya ayan, din na siya nagbihis. At sayang daw ang damit. Dagdag labahan na naman. Tuwing bayaran talaga dito sa cashier, si Papa Al na talagang nakatoka dyan at siya ang magbabayad niyan. Yung mga pinamili nga namin, sana naman umabot ng 1 buwan kasi good for 1 month talaga yan. Pero minsan nga, yung mga pagkain niya ng mga bata ay hindi pa aabot ng 1 buwan, iubos na. Kaya minsan, pag naubusan ng stock yung mga bata, nag-grocery ako ng paunti-unti, minsan sa Dali or sa Pure Gold. Yun kasi ang malapit dito sa amin, Pure Gold at saka Dali. Pero pag madamihang grocery, sa Robinson talaga kami nag-grocery. O baka naman, Robinson. At ayan na nga, nauna na nga si Papa Al dun sa sasakyan kasi kukunin niya sa parking lot at aantay na lang daw namin siya dito sa labas. At habang naglalakad nga kami, ayan nga si Alexea, nakasunod lang yan sa likod ko kasi ayaw niya magpahawak. Kala may kaya niya yung sarili niya. Kaya ayan, hinahayaan ko na lang at nasunod naman. Mabilis ang grocery lang talaga ito. Kasi sa Monday may pasok na ulit. Tapos na ang bakasyon ng mga bata. Kaya kailangan mag-stock na naman ng mga pambaon nila sa school para hindi nabibili sa tindahan. At ayan na nga si Papa Ali, sasakay na niya yung mga pinamili namin. O diba, super dami talaga niyan. Sana naman magkasya sa 1 buwan. Pero yung mga importante naman na kailangan talaga sa bahay, umaabot ng 1 buwan. Pero yung mga pagkain talaga ng mga bata, syempre, wag silang tipirin sa pagkain. Kung gusto nilang kumain, sige, kain lang ng kain. Basta wag lang sayangin ang pagkain at lahat yan ay binibili. Ang diba? At ayan nga si Alexea, tuwang-tuwa kasi nakalabas na naman siya. Nung umalis nga kami kanina, ay panay ang babay sa kuya niya at nang iinggit pa. Si Kuya Jeyo niya ay iiwan at siya ay isasama. Si Alexea kasi yung mahirap takasan dito sa bahay. Kala mo'y gwardya, laging nakabantay. Kaya sabi ko kay Papa Al, isama na nga lang. At hindi naman kami magkukumute, may sasakyan naman, kaya sinama na nga lang si Alexea. Si Kuya Jeyo naman pag kinausap ko naman siya okay lang sa kanya. Kasi may kasama naman siya dito sa bahay, si Ate Joycel. Kaya ayan, okay lang sa kanya na maiwan silang dalawa. At ayan na nga, dito na nga kami sa bahay. 4 PM ko na nga naayos yung mga pinamili namin kasi pagdating namin kanina, nakatulog na nga si Alexea at diniretso ko na sa kwarto. Pagkahiga ko nga sa kanya sa kama, abay nagising. At ayun nga, pinadede ko muna siya para matulog ulit. Abay ako naman ang nakatulog at antok na din ako. Tapos ang ending, si Alexea hindi na natulog. Ako na ang nakatulog. O diba, ang saya. At nung nakaalis na nga si Papa Al, nagpahinga lang ako ng konti. Sabi ko maya-maya ako naayusin yung mga pinamili namin kasi napagod na din ako at gusto ko rin muna magpahinga. Kaya nung pagtingin ko nga ng oras, 4:00 na pala. Kaya ayan, bumangon na nga ako at ayusin ko na yung mga pinang grocery namin. At wala namang ibang gagawa niyan, kundi ako din. At nilagay ko nga muna lahat sa lamesa. Para nga pag nilagay ko na sa mga lagayan, isahang kuha na lang. O diba? Mas madami talaga dyan ang mga pagkain. Mga bata lang naman ang kumakain niya. Hindi naman kasi ako mahilig magmerienda ng mga ganyan. Pero mga anak ko, naku, napakahilig nila niyan. Tsaka mga pambaon ni Kuya Jeyo at ni Ate Joycel sa school, dyan na rin kinukuha. Yung mga Yakult Delight at saka Dutch Milk naman, isang beses lang talaga sila nainom yan sa isang araw. Disiplinado naman kasi sila sa pag-inom niyan. Hindi naman kasi sila yung tipo na puro juice na lang ang iniinom. Pag nakainom na sila ng isang beses, ay more on water na lang sila sa maghapon. At nakakatuwa
naman kasi nakikinig din naman sila sa akin at nasunod talaga sila kung anong role ko dito sa bahay. O diba, may role yan. Halos 1 oras nga rin ako nag-ayos niyan. Ganyan talaga tayong mga nanay, hindi nauubusan ng gawain sa araw-araw, diba mga modra? At may mga binili din kami mga dilata kasi pag wala kaming naisip na ulam or wala kaming maulam, ayan, sa dilata kumakapit. Pero bihira lang naman talaga kami nag-uulam ng dilata. Yan ay pang in case of emergency lang. Gusto ko kasi lagi magluluto talaga ng ulam sa tanghali. Pero pag nagluluto kami ng tanghali hanggang gabi na para mas tipid. Tipid ka na sa gas, tipid ka pa sa oras. O diba? Lalo na ang gas ngayon. Ay naku, mag-1,000 na nga ata. Super mahal na din kasi ng gas ngayon. Buti na lang ang gas namin umaabot ng 3 buwan. Huling bili kasi namin ng gas namin nasa 800 plus. Lalo na siguro ngayong December, mas lalo pang magmamahal yan. Super mahal na talaga ng mga bilihin ngayon. Kaya mapapatingki Lord na lang talaga ako lagi dahil nakakabili kami ng mga ganitong pagkain para sa mga anak namin. Nakakapag-stock kami. Kahit papaano nakakaraos naman kami sa pang-araw-araw. At kahit papaano naman may mga sideline din naman ako at kumikita din ako. At yung kita ko nga sa sideline ko, yun yung mga pinambabayad namin ng bills namin. At dahil si Papa Al nga lang ang may trabaho, ayan yung mga sinasahod ni Papa Al, yun ang pinambibili namin ng mga pagkain namin, mga pangailangan sa araw-araw. Kaya thank you Lord sa lahat ng blessings na binibigay niyo po sa amin araw-araw. At kahit papaano naman nakakapag-share pa rin naman ako sa iba kahit maliit na halaga, diba? At ayan nga si Alexia, abay gusto din mag-yogurt. At dahil nakita ka niya sa Ate Joycel at kakain ng yogurt, kaya gusto din niya. Yan ay si Gaya-Gaya. Kaya sabi ko nga kay Ate Joycel, ibigyan muna niya ng yogurt at ako nga may ginagawa pa. Pagkatapos ko nga ng gawain ito ay ako'y magsasaing na naman at maya-maya hapunan na at gabi na naman. At may mga leftover nga kaming ulam dyan sa ref at yan ay pinapainit ko at inuulam ko na din at sayang. At wala namang ibang kakain kundi ako lang. Yung mga kasama ko dito sa bahay ayaw kumain ng mga tira-tira. At dahil ako ngayon nanghihinayang, abay ako na lang kakain. Sayang naman kasi pag itatapon, ang mahal ng bilihin, tapos magtatapon ka lang ng pagkain, diba? Kaya tuwing may tira talaga kaming pagkain, pinapainit ko kinabukasan at ako na ang nag-uulam kaysa ma-stock lang sa ref. At ayun nga pala, bumili nga din pala ako ng 2 Nestle cream at saka 1 gatas kasi gagawa kami ng Graham, sabi ni Papa Al. Abay nung ilalagay ko na yung Nestle cream at gatas sa ref, naalala ko wala pala kaming Graham cracker. Paano nga naman makakagawa?